Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan, kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, iniibig ang Panginoon at nilakaran ang kaniyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kaniyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong panahon ng Kwaresma, ang mga first readings natin ay hindi nanggagaling sa isang aklat lang ng Bible. Hindi tayo magkakaroon ng isang semi-continuous reading ng isang aklat. Ang mga first readings natin ay pinili na medyo may kaugnayan sa gospel readings. Kaya manggagaling ito sa iba't ibang Bible books. Ang aklat ng Deuteronomio ay ang ikalimang aklat ng Pentateuch o Torah, ang pinakamahalagang section sa Old Testament. Ang Pentateuch ay tinatawag din na aklat ni Moises kasi ang bida dito ay si Moises. Ang pagbasa natin ngayon ay isang speech ni Moises. Pagkatapos na isummarize niya uli sa mga tao ang dinaanan nila sa loob ng 40 taon pagkatapos sila ay umalis sa Ehipto. Malapit na silang pumasok sa lupang ipinangako sa kanila. Pagkatapos, inulit-uli ni Moises ang mga batas na binigay ng Diyos sa bundok ng Sinai. Hinamon niya ang mga tao. Nasa kanila ngayon ang choice. Nasa harap nila ang buhay na may kasaganaan o ang kapahamakan na may kamatayan. Nasa harap nila ang apoy at ang tubig. Pumili sila kung susundin sila sa batas ng Diyos. Pinipili nila ang buhay. Maging masagana ang buhay nila sa Kanaan. Ang lupang ipinangako sa kanila. Kung susuway sila sa mga utos ng Diyos, susumpain sila sa lupa na papasukin nila at ito'y aagawin sa kanila. Nakiusap si Moises na piliin nila ang buhay. Makinig sila sa mga utos ng Diyos at sundin nila ito. Sa ating ebanghelyo, pinapipili din ni Jesus ang mga tao na buhatin ang kanilang krus at sumunod sa Kanya. Dito sila makakatagpo ng buhay. Ang tatalikod sa kanyang buhay upang sumunod kay Jesus ang siyang makakatagpo ng tunay na buhay.
Napakalaki ng paggalang ng Diyos sa human freedom natin. Kahit na siya ang may likha sa atin, na kung hindi niya tayo pansinin, basta na lang tayong mawawala. Kahit na ibinigay na niya ang kanyang anak na namatay para sa atin, iginagalang pa rin niya ang ating desisyon kung susunod tayo sa kanya o hindi. He is ready to be rejected by us. Hindi siya namimilit. Nakikiusap siya at minsan nagbibigay siya ng banta, pero ang desisyon ay nasa atin pa rin. Ibinibigay na niya sa atin ang daan para sa buhay at kaligayahan. Pero tayo ang magdesisyon kung lalakad tayo sa daan na ito o hindi. Sa panahon ng Kwaresma, ang panahon ng Kwaresma ay ang panahon ng pagsusuri ng ating sarili. Sumusunod ba tayo sa landas ng Panginoon? Ano ba ang landas ng Panginoon? Iyan ay ang gabay ng kanyang mga utos na nakalagay sa banal na kasulatan. Nakasulat ang gusto ng Diyos. Kailangan na lang natin basahin ito, unawain at sundin. Buksan po ninyo, Panginoon, ang aming isip upang maintindihan namin ang mga utos mo. Patatagin po ninyo ang aming kalooban upang kami ay maging tapat sa iyo. Palakasin po ninyo kami na piliin ang iyong landas at manatili rito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.